Vietnam National University of Agriculture. At alam nyo ba, some of the professors here na Vietnamese ay nag-aral sa Pilipinas. Ayun, nung nakapagtapos, in-apply nila dito. Ngayon, napakaganda ng programa nila sa agriculture. Nag-aral sila sa Pilipinas ng agriculture, especially sa rice. Tapos ngayon, tayo nag-i-import na from Vietnam to the Philippines. Nag-i-import tayo ng rice. What the heck? Yung natutunan nila, galing na din naman sa atin. Yung education nila. Pero bakit? Bakit? Ayun, welcome back sa ating Motopolitico. Mukhang maganda yung panahon ngayon, no? Maaliwalas. Pero yung pag-uusapan natin ngayon mukhang hindi maganda at hindi din maaliwalas, so pasensya na po. Okay. Before natin simulan yung topics natin, okay? Topics, dalawa kasi no? Kung napansin nyo, wala masyadong sasakyan kasi nasa alauna pa ata or alas 2 na. Well, dito sa Vietnam, parang mandatory talaga sa kanila na matulog from 12 to 2. Ganyan katindi. Magko-close yung mga departamento at matutulog talaga yan sila ng 2 oras. Can you imagine? Kaya eto, wala masyadong sasakyan. Pero pag gising na, ayan, traffic na naman agad kahit hindi pa rush hour. Di ba, ang ganda? Kahit ano pa yung ginagawa mo, pag aabot na yan ng 12 to 2, kailangan mo ng tapusin or stop. Ihinto. Kasi nga, matutulog talaga yan sila. Kahit nasa office ka or sa ang departamento. Is it not nice, mga kamotong mokong? Di ba? It's nice. Pag-usapan na natin si Sino yung topic natin ngayon? Well, walang iba, ang pinakasikat sa buong Pilipinas. Hindi dahil maganda yung mga pinagagawa niya kundi walang kwenta, ay walang iba kundi si Trililing. Ay nako, ano ang sabi ng kanyang mga supporters? Akala ko talaga ito, mga kamokong, itong si Trililing wala nang supporters. Pero na-surprise ako na meron pa pala. Meron nga, iilan, mga few hundreds. Nako naman, kadami pala. Sabi nila pag more than one, marami na. But yung supporters na yan, hindi yan pang politics. Pang barangay nga lang yan. Hindi pa nga yan manalo-nalo ng barangay chairman yung 100 na yan. Pero yun sabi ng mga supporters niya. Kagaya na lang dito. Okay, basahin natin. Alright. Hindi ko ma-pop up, hindi ko makita sa screen. Pero basahin lang natin ng mabilisan. Hinto tayo sa gilid. Okay? Hinto tayo sa gilid, tapos magbasa. Ayan, yung style natin ngayon. Wala kasing cellphone holder yung natin. Ayan, dito tayo. Alright, parang ayaw ata. Ipapop up ko na lang dyan sa screen. Babasahin ko dito. Okay, nabasa. Namatay yung mga Trillanista. Yung mga gustong patakbuhin si Trillanes sa pagkapangulo, dumadami na umano ayon sa isang political vlogger. Alam nyo naman ito si Models of Manila, mga kadunatics, isang napakakritiko sa mga Duterte. Sabi niya, dumarami na daw kuno ang supporters ni Trililing. Wow, good news. Good news yan, mga kamokong. Bakit? Dumarami di ba? Good news talaga yan. Ay nako. Ano sa tingin nyo, mga kamokong?
okay lang ba sa inyo na itong si Trililing ay tatakbo bilang pagkapangulo sa 2028? Kasi kung ako yung tatanungin nyo, okay na okay. Though ang daming nagsasabi na patay na ang Pilipinas pag si Trillanes ay tatakbo. Well, ang hindi natin nakikita mga kamukong, pag itong si Trililing, okay, ay tatakbo bilang pangulo, kalabanin niya si Inday Sara Duterte, 100% sure ball na tayo. 100% negative 1 pa ata yan si Trillanes tayo 100% na yan, wala nang pagdidebatehan pa, ibigay na agad yung pesto. Kasi yung ibang kandidato, alam naman natin, at least makakuha yun sila ng maybe 10 to 20% sa lahat ng mga boto. So di ba, at least may 20% sila, the most. The most. Si Trililing talaga ay wala sure ball na sobra pa sa sure ball. Kaya okay lang tayo. Pero nga lang, ang pinakamalaking joke na nakita ko o nabasa ko today ay ito talaga yun dumarami na ang supporters ni Trililing. Dumarami, ang dami na nga. Gusto na siyang patakbuhin ng pangulo. Alam nyo ba, ito yung talagang reality kahit yung mga pinklawan at dilawan ayaw iboto si Trillanes, tested and proven yan. Bakit? Hindi nga nanalo ng pagkasenador yan no? Wala, hindi nga nanalo sa pagka-mayor. Mayor na nga lang no? Hindi mananalo at hindi nila susuportaan pag si Trililing yung tatakbo. Kaya nga napakalaking joke yung narinig natin sa isang vlogger na si Models of Manila, isang malaking supporter ni Isko Moreno. Pero ewan ko itong taong to, minsan pa baliktad yung mga kasama niya, alam niyo naman, sina Kristan, yung isang napaka kritikong chinita, si Sub-Saharan Shoklang Haydarian, okay, si Trililing minsan kasama niya. So yan yung mga kasamahan niya, di ba? Kaya pag sila magsalita, walang katotohanan. Katotohanan para sa kanila, sa atin is a condemnation. Condemnation. Ano ba? Pag-usapan lang muna natin ng konti itong si Matibag. Kasi sobrang sikat ngayon sobrang sikat. Pero babalikan natin yan si Trililing. May isa pa tayong babasahin Sobrang sikat ni Matibag. Na napag-usapan din natin yan sa isang channel natin na Nebur. Okay? Ang nangyayari kasi ngayon, itong si Matibag, 2 linggo pa lang sa pwesto, after inappoint ni BBM, nako. Lumabas agad ang baho, sobra. Isa pa lang napaka-violente itong si Matibag. Grabe, sobra talaga. Kaya nga nasabi ko din sa isang vlog natin na sa lahat ng inappoint ni BBM, itong si Matibag ang pinakamabilis na na-receive yung karma. Sobrang bilis mga kamukong. Ay, biruin nyo naman, 2 weeks pa lang. Ay nako, lumabas pa kasi sa kamera. Ngayon may bagong statement siya no? Ang statement niya, sabi niya doon, alam naman natin, alam ko anong mangyayari paglabas ko sa kamera, eto na. So expected na sisiraan ako. well, hindi niya binanggit yung word na sisiraan, na sabi niya lang expected na ito ang mangyayari. What? So hindi niya binanggit yung siraan mga kamokong, kasi yung mga lumabas na video is totoo. Ay nako, wala siyang masabi. NBI siya, dapat imbestigahan niya, pero wala siyang masabi, kundi expected na daw na ganito ang mangyayari. NBI ka? Akala ko ba you're aftering
the fake news. Bakit ito? Hindi mo hinahabol lahat kami. Hindi nyo hinahabol. Ha? Bakit? Kasi ba totoo? Totoo talaga yung mga lumabas na videos, mga kamokong. Kaya wala siyang habol eh, no? Ngayon sa bagong video niya, ay nako, kung magsalita, akala mo isang anghel. Ganun na magsalita eh, no? Eh, expected ko naman yan. Alam niyo naman, wala naman akong sinabing bago. Ganon din naman yung sinabi ko sa kamera nung una. Diba? So sabi ko na lang nga, mula nung malamang lalabas ako magte-testify sa Senate, hindi ba, na sa impeachment court, yung sa Committee on Justice, ayan na, sunod-sunod na, di ba? Alam niyo lang, just to let you know, wala naman akong bagong sinabi dun sa Committee on Justice. Pero sa video niya, pakanayin ka niya! Ha? Ha? Na walang ebidensya! Tumahimik ka! Kiki ka! Grabe, kung makapagmura mga kamokong, parang hindi attorney. Sa isang video pa naghamon. Bakla ka ba? Naghamon, grabe, naghamon ng suntukan. Kaloka itong si Matibag. Okay, ang laki naman ito. Putik, walang ulan. Bakit may ganito? Napakainit ng panahon. Saan galing to? Baka dito sa construction. Ano klase? Oh, tingnan nyo naman, ang dami na agad ng sasakyan. Diba? Kamakailan lang. Nasa 20 minutes pa lang nga, no? Gising na lahat eh. Gising na. Waking up time na. Waking up time. Or hallelujah. Hallelujah, maybe. At eto, may bagong nag-post, okay, si BNK TV. At alam nyo ba, another joke about Trillanes ito mga kamokong ha. Sobrang laking joke ito. Basahin lang natin. Antonio Sonny Trillanes, nakatag pa siya dito. Higit 10 years ka na nila pinahirapan, okay? 10 years din nagdusa ang Pilipino dahil sa pagnanakaw. I think this is the perfect timing na lumaban ka na sa pagka-presidente. Ay, kailangan ng bayan ng matino at hindi magnanakaw na katulad mo. Ipaglaban mo kami mga dukha. Ipaglaban daw mga kamokong. Sino kaya? Kami mga dukha. Sino kaya? Baka itong nag-post lang dukha. At sa comment niya dito mga kamokong, sa post niya nito may nag-comment, 10 years ulit, 2028 to 2038. Ay nako, 2028 to 2038. Another paggigipit naman kay Trillanes daw. Trilling, wag kang mabahala kasi another 10 years na naman ang pagsasuffer mo. Ay nako, grabe talaga itong mga kulto ni Trilling. Itong si Trillanes parang rabid dog. Asong may rabies. Pero may mga naniniwala pa rin. May mga nasa 10. Ay nako naman. Kawawang nilalang itong si Trillanes. Oy, kawawang nilalang. Pilit niyang i-combine, ang loyalista, Pinklawan at Dilawan. Loyalista nga ayaw sa'yo. Ay nako, sana magising ka na, or wag na lang magising pala. Wag ka nang magising, Trillanes. Yan ang gusto namin. Okay, ikaw ba mga kamokong gusto mo bang magising pa si Trilling? Eto, may ipakita ka lang ako sa inyo mga kamokong. Saglit lang. Eto yan. School yan. School of Agriculture. What? Really? Basahin na natin Ayan. Vietnam National University of Agriculture. What the heck?
Ang ganda, di ba mga kamokong? Ang ganda. At alam nyo ba, some of the professors here, na Vietnamese, ay nag-aral sa Pilipinas. Yan yung sabi ko sa inyo, di ba? Doon sila sa Pilipinas nag-aral. Ayun, nung nakapagtapos, in-apply nila dito. Ngayon, napakaganda ng programa nila sa agriculture. Look at this. Tayo na yung nag-import. Can you imagine? Nag-aral sila sa Pilipinas ng agriculture, especially sa rice. Tapos ngayon, tayo nag-i-import na from Vietnam to the Philippines. Nag-i-import tayo ng rice. What the heck? Yung natutunan nila, galing na din naman sa atin, yung education nila. Pero bakit? Ay nako, ang ganda. Yang picture na yan yung imahe ni Ho Chi Minh. If you have not known yet mga kamokong, okay, dito sa Hanoi, around probably 16 kilometers from here, yung body ni Ho Chi Minh, yung literal na katawan ni Ho Chi Minh, andun pa sa isang glass na coffin mga kamokong. Nagiging tourist spot siya ngayon at napaka-stricto, hindi pwedeng papasok doon na may camera. So off limit talaga yung mga camera doon, any gadgets. Tapos pagpasok mo sa loob, napakadilim, madilim. Ang may ilaw yung body niya na may parang tinutok na ano yan, tawag yan, parang light na kakaiba doon sa diretso talaga sa mukha niya. Kakaiba na yung mukha niya mga kamukong, sobra kakaiba na. Kasi ilang taon na nasa 40 years na ata. Parang si Ferdinand Marcos noon no, nasa glass coffin lang. Pero sa kanya, symbol siya ng unity or kalayaan. Kaya hindi nila inilibing si Ho Chi Minh. Yan si Ho Chi Minh, may time pa yan na nagtago talaga siya sa Thailand kasi hinahanap siya. Can you imagine? At yung bahay niya doon, napuntahan ko din. Sa pera nila dito, ma 1,000 man yan o ma 500,000 kasi 100,000 sila dito no. Si Ho Chi Minh lang yung nakapaskil doon. Ganyan sila katindi, hindi kagaya sa atin na ay nako mga Aquino, what the heck. Kahit sino lang no. Dito iba. Kaya napaka-patriotic ng Vietnamese. Sobra. Mali ata ako no? Hey, doggy. Ay nako, si doggy. Parang local nga talaga to si doggy no, local Vietnamese. Wala lang parang nasa bahay lang siya, kumakalakad. Let me be the one to break you up, so you would have to make excuses. Nako, wag na, makapiright tayo. Baka ma-accuse tayo na original. Ay, VinFast. Ito yung napaka-cute na VinFast no, na nasa Pinas na ngayon. Bagong village nila. Wow, ganda naman. Woohoo! Daming foreigner ang nakita ko ngayon daming mga foreigner Bakit kaya? Nung meron